Magandang araw mga bata! Magandang araw po, Binibini. Inaanyayahan ko ang lahat na magsitayo para sa ating panimulang panalangin. Sundan niyo ako mga bata. In the name of the Father, The Son, the Holy Spirit. Amen. Angel of God, Angel of God, my guardian dear, my guardian to dear, whom God's to love whom God's love commits me here. commits me here. Ever this Ever be this day, at my be side, at my side, to light and guard, to rule and guide. rule and guide. Amen. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Muli, magandang araw mga bata. Magandang araw po, Binibini. Ako nga pala si Princess Glendel Pilari. Ngunit maaari niyo akong tawagin bilang Binibining Glendel. Magandang araw ulit mga bata. Magandang araw po, Binibini, Glendel. Yan, bago kayo magsiupo, ayusin niyo muna ang inyong mga upuan at maaaring pulutin ang mga basura o kalat na inyong makikita sa ilalim ng inyong mga upuan, mesa o sa inyong paligid. Tapos na ba mga bata? Tapos na po, Binibini. Ayan, maaari na kayong magsiupo. Maraming salamat po, Binibini. Ngayon, tingnan ang inyong mga upuan. At kung tatawagin ko ang inyong kolong, ay sasabihin ninyo sa akin kung sino ang wala o liban sa ating klase ngayon. Naiintindihan ba mga bata? Naiintindihan po, Binibini. Ayan, simulan natin sa column 1. Column 1, sino ang absent ngayon? Wala po, Binibini. Magaling. Column 2, Wala rin po. column 3, Wala rin po, Binibini. ayan. Batid kong walang nagsiliban sa ating klase ngayon. Magaling. Bigyan ninyo ang inyong mga sarili ng isang masigabong palakpakan. Husay mga bata. Bago natin simulan ang ating klase ngayon, ay aking munang sasabihin o ipapaalala sa inyo ang ating mga alituntunin. Para sa ating unang alituntunin, maaari na bang basahin? Makinig. Makinig. Galing. Hanggat maaari, ugaliin makinig sa kung sino man ang nagsasalita sa harapan. Para sa pangalawang alituntunin, maaari niyo bang basahin? Manahimik. Manahimik. Panatilihing manahimik nang sa gayon ay mas maintindihan nyo kung ano ang sinasabi ko dito sa harapan. Para naman sa pangatlo ay Itaas ang kamay. yan. Kung kayo ay sasagot kung mayroong katanungan, maaari nyo lamang itaas ang inyong mga kamay nang sa gayon ay aking mapansin kung ano man ang inyong mga gustong ipahiwatig. Para naman sa panghuli ay Maging magalang. yan, maging magalang. Nararapat lamang na kayo ay maging magalang sa lahat ng oras nang sa gayon ang ating mga pangunahin, pangalawa at pangatlong palituntunin ay ating masunod. Naintindihan ba mga bata? Naiintindihan po, Binibini. Mahusay! Ngayong akin nang napaliwanag ang ating mga alituntunin sa loob ng silid-aralan, tayo naman ay dumako sa pagbabalik-aral. Naaalala niyo pa ba ang ating tinalakay kahapon? Opo, Binibini. Ayan. Ano nga ulit ang ating tinalakay kahapon? Ako po, Binibini. Yes, Louie? Ito po ay tungkol sa anyong lupa at anyong tubig. Tama, Louie. Ang ating napag-usapan kahapon ay tungkol sa iba't ibang anyong lupa at anyong tubig. Kung talagang naaalala nyo ang ating tinalakay kahapon, maaari ba kayong magbigay ng halimbawa ng anyong lupa? Ako po, Binibini. Sige. Burol po. Burol. Tama. Ano pa? Talampas. Talampas. Tama. Ngayon naman, magbigay ng halimbawa ng mga anyong tubig. Po. Yes. Dagat po. Dagat. Tama. Ano pa? Ilog. Ilog. Tama. Napakahusay mga bata. Ngayon, batid ko talagang nahasa na ang inyong mga utak o inyo talagang naintindihan ang ating tinalakay kahapon.
tayo naman ay dadako sa ating bagong talakayan sa araw na ito. Handa na ba kayo? Opo, Binibini. Excited ba kayo? Opo, Binibini. Mahusay! Ngayon naman, upang magkaroon kayo ng ideya kung ano ang ating tatalakayin sa araw na ito, ay magkakaroon tayo ng isang aktibidad. Handa na ba kayo? Handa na po. Tayo ay maglalaro ng tignan mo ako. Mayroon ako mga larawan na ipapakita sa inyo. At sasagutin ninyo kung ano man ang aking katanungan dito sa harapan. Handa na ba kayo? Handa na po, Binibini. Simulan natin sa unang larawan. Ayan. Para sa ating unang larawan, anong inyong mapapansin dito? May lambat po. May lambat. Ano sa tingin ninyo ang ginagawa ng tao sa larawan? Nangingisda. Nangingisda. Kung gayon, saan o sa palagay ninyo, saan nakatira ang taong nasa larawan? Malapit po sa karagatan. Malapit sa karagatan. Bakit kaya siya ay nakatira malapit sa karagatan? Dahil po doon siya nangingisda. Mahusay. Para naman sa pangalawang larawan, ano ang inyong mapapansin? Meron po magsasaka. May nagsasaka. Sa iyong palagay, saan kaya nakatira ang taong nasa larawan? Sa tingin ko po sa bundok. Sa bundok. Mahusay. Bakit kaya sa bundok siya nakatira? Sa tingin ko po dahil doon siya nagsasaka. Mahusay. Ngayon, meron na ba kayong ideya kung ano ang ating tatalakayin sa araw na ito? Ako po. Ano, Louie? Pamumuhay. Pamuhay. Malapit na. Ngayon, para sa ating bagong talakayan, ang ating tatalakayin ay tungkol sa maaari niyo bang basahin? Kung ano ang kapaligiran, ganoon ang pamumuhay. Mahusay mga bata. Sa araw na ito, ang ating tatalakayin ay tungkol sa kung ano ang kapaligiran, ganoon ang pamumuhay. Ngunit bago tayo dumako sa ating formal na diskusyon, ay babasahin muna natin ang ating mga layunin. Para sa una nating layunin ay naipapaliwanag ang kaugnayan ng kapaligiran sa uri ng pamumuhay. Nagbibigyang halaga ang mga hanapbuhay sa ating komunidad at naisasadula ang uri ng hanapbuhay sa lalawigang kinabibilangan batay sa kapaligiran. Ngayon mga bata, bago natin simulan ang ating diskusyon, mayroon muna akong katanungan sa inyo. Saan ba kayo nakatira? Sa lungsod, tabing dagat, o sa probinsya or bundok? Sa probinsya po. Probinsya, mahusay. Ngayon, sa aking nabanggit ay tutuklasin natin kung anong klaseng pamumuhay mayroon sa mga lugar na tabing dagat, kapatagan at kabundukan. Sisimulan natin sa kabundukan. Sa kabundukan, makikita natin na syempre may mga bundok. Ngunit ano nga ba ang mas malalim na definasyon ng kabundukan? Ayan. Ang kabundukan ay mataas na lugar at karaniwang malamig ang klima. Dito makikita ang maraming puno at lupa. Ano nga ba ang pamumuhay sa kabundukan? Sa inyong palagay? Pagmimina. Pagmimina, mahusay.
Meron akong halimbawa ng pamumuhay ng kabundukan dito. Ang pinakaunang halimbawa ay ang pagsasaka. Ngunit ang sinagot ni Louie ay tama. Maaari ring ang hanap buhay sa kabundukan ay pagmimina. Ngunit ang pangunahing talagang hanap buhay sa kabundukan ay pagsasaka. Ano yung makikita sa unang larawan? Maraming gulay. Maraming gulay. Sa pangalawa naman ay mga taong nagtatanim. Ngayon naman ay dadako tayo sa kapatagan. Ano yung mapapansin sa larawan? Patag po ang lupa. Patag ang lupa. Mahusay mga bata. Ano nga ba ang definisyon ng kapatagan? Yan. Ang kapatagan ay patag at malawak na lupa na karaniwang mainit at madaling tayuan ng bahay. Yan. Ang kapatagan daw ay usually mga bata kay patag lang yun na siya. O daraa kasagaran daghan o mamuyo kay syempre patag man. Ano nga ba ang pangunahing pamumuhay sa kapatagan? Ang pangunahing pamumuhay sa kapatagan, kagaya rin sa bundok, ay pagtatanim ng mga gulay at marami rin dito ang usually is yung mga naglalako ng mga gulay o yung mga nagnenegosyo ng transportasyon. Ngayon naman ay dadako tayo sa tabing dagat. Ang definasyon ng tabing dagat ay ang lugar na ito ay tabing dagat. Yung aking pinakita kanina o baybayin. Ito ay malapit sa dagat at may buhangin at tubig alat. Ano nga ba ang pangunahing pamumuhay sa tabing dagat? Meron ba kayong ideya? Ako po, Mimini. Ano naman yan, Moiko? Pangingisda po. Pangingisda, tama, Moiko. Bigyan natin si Moiko ng 3 bagsak. Mahusay. Narito ang ilang halimbawa ng pangunahing pamumuhay sa tabing dagat. Ayan, sa tabing dagat, karaniwang hanap buhay ay ang pangingisda, paghahanap ng perlas, at paggawa ng asin. Maliwanag ba ang aking mga sinabi dito sa harapan mga bata? Opo, Mimini. Alam nyo na ba ang definasyon ng kabundukan, kapatagan, at tabing dagat? Opo, Mimini. Alam nyo na rin ba kung ano ang mga pangunahing hanap buhay sa mga lugar na nabanggit? Opo, Mimini. Mahusay! Ngayon, magbigay kayo ng halimbawa ng pangunahing pamumuhay sa kabundukan. Pagsasaka. Pagsasaka, magaling. Paano naman kapag sinabi kong pangunahing hanap buhay sa tabing dagat? Pangingisda. Pangingisda, mahusay. Sa, sa kapatagan? Tatanim po. Pagtatanim, mahusay mga bata. Ngayon, dahil sa inyong mga sinagot sa aking katanungan, batid kong alam nyo na o mas naiintindihan nyo na ang ating tinalakay sa araw na ito. Ngayon naman, upang mas masukat ko ang inyong kaalaman at ang inyong mga naintindihan sa aking mga sinabi dito sa harapan, magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Ngayon, igugrupo ko kayo sa 3 pangkat. Unang hanay ay ang pangkat 1, pangalawang hanay ay ang pangkat 2, at pangatlong hanay ay ang pangatlong pangkat. Ngayon, ang inyong gagawin ay, para sa unang pangkat, kayo ay tatawaging pangkat lakbay bundok. Narito ang inyong panuto. Pumili ng mga tauhan tulad ng magsasaka, bata at magulang at ipakita ang kanilang mga gawain tulad ng pagtatanim, pag-aalaga ng hayop at pangangalaga sa bundok. Gumamit ng simpleng kilos at usapan upang maipakita ng maayos ang kanilang ginagawa at siguraduhin malinaw at madaling maunawaan ang ipinapakita sa dula. Naiintindihan ba pangkat 1? Opo. Mahusay. Para naman sa pangkat pangalawa, kayo
kayo ay tatawagin kong pangkat lakbay kapatagan. Ang inyong panuto naman ay pumili ng mga tauhan tulad ng magsasaka, tindera at mag-aaral at ipakita ang pagtatanim ng palay, pag-aani at pagtutulungan sa komunidad. Gumamit ng malinaw na galaw at maiikling usapan upang maunawaan ang dula at siguraduhing nagtutulungan ang lahat ng kasapi sa pangkat. Para naman sa pangatlong pangkat ay tatawagin ko kayong pangkat lakbay dagat. Ang inyong panuto naman ay pumili ng mga tauhan tulad ng mangingisda, bata at nanay o tatay at ipakita ang mga kilos o sinasagawa tulad ng pangingisda, pagbebenta ng isda at paglilinis ng dalampasigan. Gumamit ng mga angkop na kilos at boses upang maging malinaw ang dula at ipakita ang pagmamahal sa dagat at kalikasan. Naiintindihan ba ang katatlo? Opo. Mahusay. Para sa ating pamantayan ay bawat grupo ay makakakuha ng 5 puntos sa unang pamantayan na ipanakitang gawain. Makakakuha kayo ng 5 puntos kung malinaw ninyong maipakita ang inyong gawain sa pangkat. Pangalawang pamantayan ay ang pagganap sa dula. Makakakuha naman kayo ng 5 puntos kung malinaw ang kilos at boses ninyo sa inyong dula. Para naman sa pangatlong pamantayan ay ang pagkikilahok. Makakakuha kayo ng 5 puntos kung lahat kayo sa grupo ay makikilahok sa ating aktibidad. At sa panghuling pamantayan naman ay ang pagtutulungan. Makakakuha kayo ng 5 puntos kung maayos ninyong maisadula at makikita kong kayo ay nagtutulungan sa inyong pangkat. At ang kabuuang puntos ay 20 points. Naiintindihan ba mga bata? Opo. Ayan. Ngunit huwag natin kalimutan ang ating mga alituntunin sa pagsasagawa ng inyong pangkatang gawain. Maaari niyo bang basahin ulit ang ating mga alituntunin? Una, Makinig. makinig. Pangalawa, Manahimik. manahimik. Pangatlo, Itaas ang kamay. itaas ang kamay. Pang-apat, Maging magalang. maging magalang. Mahusay mga bata. Ngayon, maaari na kayong pumunta sa inyong kanya-kanyang grupo at pag-usapan kung ano ang inyong gagawin para sa inyong pangkatang gawain. Bibigyan ko lamang kayo ng 3 minuto upang maghanda at pagkatapos ng 3 minuto ay pupunta kayo rito sa harapan upang ipakita kung ano o ipakita ang inyong dula. Naiintindihan ba mga bata? Opo. Mahusay. Ngayon, maaari na kayong magsimula. Napakahusay ng inyong ipinakita mga bata. Ngayon, bigyan ninyo ang inyong mga sarili ng 3 bagsak. Mahusay. Napakagaling ng inyong mga pinakita sa ating gawain ngayon. Pag-isipan natin ng mabuti ang ating natutunan. Mayroon akong ipapakita sa inyong larawan. Isang bundok, isang kapatagan, at isang tabing dagat. Kapag itinuro ko ang larawan, sabay-sabay ninyong sasabihin kung ano ito at kung ano ang ginagawa ng mga tao doon. Para sa ating unang larawan, ano ito? Bundok po. Bundok. Ngayon, ano ang trabaho o karaniwang pamumuhay sa bundok? Ang pagtatanim po. Pagtatanim. Ngayon naman, ano ang larawang ito? Kapatagan. Tama. Anong hanap buhay naman sa kapatagan? Pagsasaka po. Pagsasaka. Ano pa? Pag-aalaga ng hayop.
Pag-aalaga ng hayop. Mabuti naman at alam nyo, ito naman. Um, um, dagat. Tabing dagat po. Tabing dagat, mahusay. Ano ang hanap buhay dito? Pangingisda. Mahusay, Binibini ako po. Yes, Louie. Paggawa ng asin. Paggawa ng asin, mahusay, Louie. Ngayon, narito ang aking mga tanong. Bakit kaya iba-iba ang trabaho ng mga tao sa bawat lugar? Ako po, binibini. Yes, Louie. Dahil iba-iba ang kapaligiran. Mahusay, Louie. Tama ang iyong sagot. Kaya naman, masasabi natin na ang lugar na tinitirahan ng mga tao ay nakakaapekto sa uri ng kanilang pamumuhay at hanap buhay. At iyan ang ating pangunahing kaisipan sa aralin ngayon. Palakpakan natin ang ating mga sarili dahil natutunan natin kung paano nagkakaiba-iba ang mga kapaligiran sa ating bansa at kung paano ito nakakaapekto sa pamumuhay ng bawat isa. Palakpakan natin ang ating mga sarili. Ngayon naman mga bata, maaari na kayong magsiupo ng maayos. Ngayon naman, upang mas masukat ang inyong natutunan sa ating talakayan sa araw na ito, ay magkakaroon tayo ng konting pagsusulit o pagtataya. Para sa ating panuto, basahin ang bawat pangungusap at isulat sa patlang ang titik ng tamang sagot. A. Para sa kabundukan o burol, B. Kung kapatagan, at C. Kung tabing dagat o baybayin. Narito para sa pangatlo na get one and pass. Pangalawa, get one and pass. Pangatlo, get one and pass. Bibigyan ko lamang kayo ng 2 minuto upang sagutan ang ating pagsusulit. Ngayon, maaari na kayong magsagot sa inyong mga gawain at pagkatapos ay kukuliktahin ko ito eksaktong 2 minuto. Naiintindihan ba? Opo. Yan. Pwede na kayong magsimula. Yan. Tapos na ba kayo mga bata? Opo. Akin na. Thank you. Column 3. Yan. Mahusay. Ngayon, ay maaari nyo bang kunin ang inyong mga kwaderno para sa ating takdang aralin? Isulat ninyo sa inyong kwaderno kung ano ang nasa harapan at ipasa ito bukas sa ating pagkikita muli. Para sa ating panuto sa ating takdang aralin ay tumingin sa paligid ng inyong bahay. Obserbahan kung anong uri ng kapaligiran mayroon kayo. Kung ito ba ay kabundukan, kapatagan o tabing dagat. Sa inyong kwaderno, iguhit ang inyong kapaligiran. Ipakita sa inyong drawing ang mga tao at ang kanilang ginagawa sa inyong lugar. Halimbawa ay pagtatanim, pangingisda at pag-aalaga ng hayop at iba pa. Sa ilalim ng inyong guhit, isulat ang sagot sa tanong na ito. Paano kaya nakakatulong ang lugar namin sa pamumuhay ng mga tao? At i-check nyo ito bago ninyo ipasa. Kung ito ba ay makulay at maayos ang drawing, malinis ang pagkakasulat at may sagot sa tanong. Ipasa ito sa guro bukas at dalhin ang inyong mga kwaderno at syempre inyong ipapakita dito sa harapan ang inyong mga
nagawa. Malinaw ba? Opo. Ayan. Tapos nyo na bang isulat ang ating takdang aralin, mga bata? Opo. Ayan, tapos na. Ngayon, mari magsitayo ang lahat. Paalam na, mga bata. Paalam na po at maraming salamat, Nining Glandal. Maraming salamat sa inyong pagdalo sa ating talakayan ngayong araw. Maaari na kayong magsiuwi at mag-ingat kayong lahat. Bye!